Kamusta mga kaibigan? Ako nga pala si Sir Uno at narito tayo sa ating pangalawang episode ng ating vlog, ang Caramoanes Cafe. Ngayong araw na ito, syempre hindi natin papalampasin pa na nandito tayo sa Gota Beach Resort sa Caramoan. So ngayong araw na ito, samahan nyo kami sa ating island hopping activity. At syempre, para lagi kayong updated sa ating mga video na aming na-upload, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-share ang ating mga video. Ngayon nga ay naghahanda na kami para sumakay ng bangka. Siyempre, para siguradong ligtas kaming lahat, kailangan naming sumuot ng life vest para sa aming kaligtasan. Ang sakayan pala naming bangka ay narentahan naming sa halagang 2,500 pesos para sa 8 sasakay. Malaking pasasalamat namin sapagkat binigyan kami ng magandang panahon, kaya masusulit namin ang island hopping dito sa Caramoan. Hindi tulad daw noong nakaraang mga araw, sobrang malalakas ang mga alon at maulan dahil sa panahong amihan. Ayan nga, sobrang excited na kaming lahat sa island hopping. Siguradong mabubusog at mamamangha ang aming mga mata sa ganda ng mga isla. Kaya tara, samahan nyo kami sa aming island hopping. Alam nyo ba, ang baybayin ng tangway ng Caramoan ay maraming maliliit na isla. Mayroon itong 10 pangunahing isla. Ito ay ang Cagbanilad, Katanhawan, Cotivas, Lahos, Lahoy, Matukad, Minalahos, Pitogo at Sabitanglay. Sa aming paglalakbay, makikita na ang ganda ng Caramoan mula sa mga kabundukan, mga makakapal na puno, mga rock formation at dalampasigan na hinahampas ng mga alon. Sobrang ganda talaga ng lugar na ito. Ang Caramoan ay isang munisipalidad na matatagpuan sa dulong bahagi ng 4th District ng Camarines Sur. Ayon sa census ng 2020, may populasyon itong 51,728 katao. Ang Caramoan ay tinawag itong ang umusbong na paraiso ng Pasipiko dahil sa kanyang puti at rosas na buhangin na sikat sa buong mundo. Narating na nga namin ang unang isla dito sa Caramoan. Ito ay ang Laos Island. Among the extensive and majestic coastline and numerous wondrous islands, ang Laos Island ay patuloy na namamayani tulad ng isang pambihirang perlas sa Caramoan. Ang isang paglalakbay sa Caramoan Island ay hindi kailanman magiging ganap kung hindi mo mabibigyan ng pagkakataon mabisita ang Laos Island. Sinasabi na ito ay tinatawag na Lahos dahil ang kanyang puting buhangin ay naglalahok kapag magkakaroon ng high tide or mataas na tubig dagat. Ang salitang Lahos ay laho sa katutubong wika o disappear or vanish sa Ingles. Kaya magkita mo ang sobrang ganda ng Laos Island. 'Di ba? Kami nga ay tapos na sa pagbisita sa Lahos Island, kaya't kami ay pupunta na sa pangalawang isla dito sa Caramoan, ang Matokad Island. Ang Matokad Island ay isa sa mga maliliit na isla sa tabi ng baybayin ng Caramoan Island. Ito ay may mga malalaking bato na yari sa limestone, malinis na tubig at pino na buhangin na kahalintulad ng Boracay. Ang Matokad Island mayroon itong lagoon, mystical lake at rocks crumbling. Ang Matokad Lagoon ay isang kahangahangang lawa na nababalot ng isang mahiwagang kwento. May isang malaking bangus na lumalangoy sa tubig nito na mistulang mahiwaga dahil sa bigla na lamang paglitaw nito sa lawa. Maaari mo ring subukang akyatin ang matarik na mga bato na may mga hugis na tila bawang upang makita ang lawa. At kung maswerte ka, makikita mo ang isdang bangus. Hindi pa nga tayo nakakarating sa dalampasigan ng Matokad Island, mamamangha ka na sa sobrang ganda. View pa lang, siguradong busog na busog ang mga mata mo at akalain mo may yellow tree pa dito
na mas nagbibigay ganda sa isla ng Matukad. At syempre, mamamanga ka rin sa dalampasigan nito na may maputi at pinong buhangin na siguradong mapapasarap ka sa pagtampisaw. O diba, sulit na sulit ang ating island hopping. Saan ka naman makakakita ng ganitong kagandang isla? Dito lang yan, sa Karamoan. Nagtry nga pala kami umakyat sa malalaking bato para makita ang tinatawag nilang mystical lake na may lumalangoy na isdang bangus. Sa pag-akyat namin, ito yung napuntahan ko. Sa pinakatuktok ng malaking bato, natatanaw mo pala ang ganda ng Matukad Island. Pero kailangan sa pag-akyat, kailangan ng dubling ingat sapagkat sobrang mataas, madulas ang mga bato na aakyatin para ma-experience mo ang ganda ng view ng Matukad Island. Siyempre, bago natin lisanin ang Matukad Island, i-experience muna natin ang pagtampisaw sa malinis at puting buhangin nito para lasap na lasap mo ang ganda ng isla. Ang susunod nating pupuntahan at siguradong mamamangha naman tayo sa ganda nito, ito ay ang Hunungan Cove. Alam niyo ba, sa wikang Filipino, ang ibig sabihin ng Hunungan Cove ay kanlungan ng hunungan. Ito ay isang pangalang Filipino naglalarawan ng isang lugar naglalaman ng kanlungan o lihim na pook at hunungan na maaring tumutukoy sa isang partikular na lugar, pangalan o elemento sa kapaligiran. Sa makatuwid, ang pangalan ng kanlungan sa hunungan ay maaring tumutukoy sa isang nakatagong kuweba, ilog o anumang lugar ng pahingahan na matatagpuan sa isang lokalidad na tinawag na hunungan. Ito ay isang pangalan ng lugar na nagbibigay diin sa kanyang pagiging lihim, maganda at marahil ay hindi pag-aanong kilala sa karamihan. Ang Hunungan Cove ay isa sa maraming liblib na mga dalampasigan sa Karamoan na binuo ng Provincial Government of Camarines Sur bilang resort. Matatagpuan ito sa ilalim ng malalagong kagubatan na nakaharap sa Karagatang Pasipiko. Mapapahanga ka talaga sa Hunungan Cove Resort. Hindi ka lang basta mapapahanga, kundi malilimutan mo rin ang lahat ng iyong alalahanin kapag narito ka. Dito sa Hunungan Cove Resort, hindi ka lang mag-e-enjoy sa kagandahan ng kalikasan, kundi maaari mo ring maranasan ang kaginhawaan sa mga private hotels na ino-offer ng resort sa mga bisita. Ang mga private hotels na ito ay hindi lamang magaganda, kundi puno rin ng mga serbisyo at pasilidad na sigurado magpaparelax sa iyo. Mula sa mga malalambot na kama hanggang sa mga tanawin ng napakagandang karagatan, siguradong mahahanap ang sarili mong kaligayahan dito sa Hunungan Cove Resort. Narito ang ilang maikling magandang paalala sa pagbisita sa mga isla. Una, igalang ang kalikasan. Pangalawa, sumunod sa mga patakaran. Pangatlo, maging responsableng manlalakbay. Pang-apat, ingatan ang sarili. Sa pamamagitan ng pagiging responsable at maingat, maaari natin masiguro ang pagpapahalaga at pangangalaga sa mga magagandang isla na ating binibisita. Sa bawat lugar na ating binibisita, lagi nating tandaan, leave nothing but footprints, take nothing but pictures, and kill nothing but time.